Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat na manonood. Ang kwento na ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking tiyahin. Taong 1965. Sa Dumaraw, Capiz. Nagtatrabaho ito bilang isang tendera sa isang panaderya sa bayan. Stay-in ito sa kanyang pinagtatrabahuan at umuwi lamang ito tuwing Biyernes ng gabi. Noong mga panahon na iyon ay wala pang maraming sasakyan at ang mga kalsada ay hindi sementado. Puro rough road ang daanan nila sa daan pauwi sa kanilang barangay. Bali pagkababa niya sa waiting shed, kung saan ang babaan at sakayan ng mga tao mula sa barangay nila, ay sasakay ito ng kalesa papasok sa kanilang barangay. Kung wala namang sumusunod sa kanya ay kailangan niya itong lakarin at inaabot ng mahigit 1 oras na lakaran bago marating ang mismong bahay nila noon. Nakakatakot pa ang daanan dahil taniman ng tubo ang kanilang dinadaanan. Wala naman itong problema kay Tia dahil isang beses sa isang linggo lang naman ito kung umuwi. Ito ay ang mga panahon na wala pa itong kasintahan. Wala namang problema yun sa kanya, Sir Seth. Masaya pa ang magulang at mga kapatid nito tuwing umuwi siya dahil may mga dala-dala siyang tinapay na ng mga panahon na yun ay bihira lamang nilang matikman. Kung kaya't lagi talaga siyang umuwi ng pasalubong na tinapay. Medyo matagal na din na nagtatrabaho si Tia sa panaderya nang makilala niyang isang lalaki. Nagtatrabaho ito bilang isang construction worker sa ginagawang gusali ng tindahan. Bali ito ang kauna-unahang gusali na tinatayo sa lugar ng taon na yon. At ang kanilang trabador ay hindi galing sa Capiz, kundi mga taga-Pasig, Iloilo. Kung tutuusin ay karatig lugar lamang ito ng Dumaraw. Pero ng mga panahon na yon, ay malayo-layong paglalakbay pa ang kinakailangan dahil wala pa namang gaanong maayos na transportasyon ng mga panahon na ito. Trining, pwede ba kitang dalawin sa inyo? Tanong nito kay Tia. Bakit naman, Waning? Ba't mo ako dadalawin sa bahay? Nagtataka pang tanong ni Tia noon. Gusto ko sanang umakyat ng ligaw sa iyo eh. Sagot nito. Si Tia naman ay tahimik na kinilig sa kanyang narinig. Maganda kasi ang tindig ng binata. Matangkad, matangos ang ilong. Ang kulay nito ay hindi gaanong maitim at hindi rin naman ganun kaputi. Yun bang natural na kayumanggi ang kulay? Mapungay ang mga mata na may makapal na kilay at mahabang pilik mata nun, na para bang isang itong artista kung titigan. Kung si Tia pang tatanungin ay mala Tirso Cruz umano ang datingan nito. Trining, ano na? Basag ng lalaki sa pananahimik ni Tia. Hindi din naman masabi na hindi maganda ang tiyahin ko. Nasa 5'2" ang tangkad nito. Balingkinita ng katawan. Medyo maputi at maganda din ang kutis. May katangusan ng ilong, may magandang hugis ng mata at kilay na naging sanhi ng atraksyon ng mga kalalakihan noon. Pero hindi binibigyang pansin ni Tia ang mga ito. Tanging si Waning lamang ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Trining, ano? Tanong na paulit-ulit ng lalaki. Ikaw yung bahala, Waning. Malayo yung bahay namin dito sa bayan at mahirap ang daanan papunta sa amin. Sagot pa nito. Ayos lang yun sa akin. Sanay ako sa mahabang lakarin eh. O di ikaw yung bahala. Tugon ni Tia. Kailan ka ba uuwi nang makasunod ako sa'yo? Ano? Susunod ka sa akin? Tanong niya dito. Hindi ko alam yung papunta sa inyo eh.
Sagot naman ni Waning nun. Naku Waning, bawal yan, baka mapikot ka nang wala sa oras. Na mga panahon kasi na yon, sa oras na magkasabay na maglakad ang babae at ang manliligaw nito, ay iba na kaagad ang iisipin ng lahat. Kumbaga, kasalan na. Kung kaya't ayaw ni Tia na mangyari yon sa kanya. Hindi pa naman nila ganun ka kilala talagang isa't isa, di ba? Kaya mahirap na kung magkasabay silang maglakad papunta sa lugar nila noon. O di sige, ituro mo na lang sa akin yung daanan papunta sa inyo. Wika nito. Sasagot pa sana si Tia pero tinawag na siya ng kanyang kasamahan na noon ay humahango na mga lutong tinapay. Naging abala na si Tia sa kanyang trabaho, kung kaya't umalis na lamang si Waning. Kinabukasan, Biyernes, araw ng pag-uwi ni Tia. Pagkabukas pa lamang ng panaderya, ay naroroon na si Waning. Nagulat pa si Tia dahil ang binata agad ang bumungad sa kanya noon. Nakakagulat ka naman, Waning. Ang aga mo ngayon Tanong nito sa lalaki. Hindi mo kasi nasagot yung tanong ko sa iyo kahapon Medyo hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Lihim naman na kinilig ang tiyahin ko noon. Sinabi niya na may jeep umano na darating na may pangalang Serafin. Taga doon sa kanila. Sinabihan niya itong si Waning na sumakay dito at sabihing ibaba siya sa crossing sa may tindahan ni Aling Amor. Pagdating niya doon ay magtanong-tanong na lamang siya kung nasaan ang bahay nila Junior. Pangalan niya ng tatay niya. Sila na umano magtuturo sa kanya kung saan banda ang bahay nila Trining. Sige Trining, pero pwede ba akong magdala ng isa ko pang kasama? Para naman hindi ako mailang kasi may kasama ako Hirit ng lalaki kay Tia noon. Pumayag naman itong si Tia. Matapos makabili ng tinapay ang binata, ay bumalik ng lalaki sa baraks nito. Pagdating ng tanghali ay bumalik na naman si Waning para bumili ng napakaraming tinapay. Hindi na yun nakita pa ni Tia dahil naghahanda na ito para umuwi ng oras na yon. 2:00 ng hapon, sumakay si Tia ng jeep pauwi sa kanila. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakita yun ni Waning. Pero hindi pa ito sumakay doon. Nagtanong siya kung ano ang huling biyahe ng jeep sa araw na yon. At nalaman niyang hanggang 5:00 pa ang last trip nito kung kaya't naisipan nitong mamayang 5:00 na lamang siya aalis. Nakausap na din ito ang kaibigan niyang si Johnny, na ito ang kanya makakasama sa pagpunta sa lugar ni Trining. May trabaho pa kasi ito ng mga oras na yon. 4:30 pa matatapos ang pagtatrabaho niya. Si Tia Trining naman habang sumasakay sa karosa, papasok sa lugar ay ikinuwento nito sa ama na may bibisita sa kanya. Abay, sino yan anak? Seryoso ba yan sa'yo Ang sabi ni Trining ay hindi niya umano alam. Basta nagtanong ito kung saan siya nakatira kung kaya sinabi nito ang lugar nila. Tinuruan mo naman ba kung saan bababa at kung sino ang hanapin? Opo, binigyan ko na siya ng panuto kung paano makapunta sa bahay natin. Sinabihan mo ba siyang wag magpagabi at delikado sa daan? Nako patay, hindi ko po siya nasabihan tay. Nakalimutan ko po. Sana lang maaga pa yung darating Kung hindi sana bukas na ng umaga. Napakadelikado dito sa atin anak. Nang mga panahon kasi na yun Sir Seth, ay sunod-sunod umano ang patayan sa lugar nila Tia. Tinanong naman ng tatay niya kung ano ang itsura ng taong yon. Dahil baka makasalubong pa umano ito ng kung ano-ano na pwedeng ikapanganib ng buhay niya. Ayon naman sa tiyo ni Tia, sila na lamang umano ang susundo at maghihintay nun sa may tindahan. Bakit ay may mga masasamang tao ba dito sa atin? Tanong ni Tia sa ama. Gawa nga ng, diba, minsanan lamang kung umuwi si Tia nun. Hindi masasamang tao ang tanong dyan anak. Ang tamang tanong, kung mga tao ba sila
makahulog ang tugon umano ng kanyang ama. Tinanong naman ni Tia kung ano ang mga ito. Mahirap sagutin yan, anak. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Dahil doon ay nahimik na lamang si Tia. Pagdating sa bahay nila ay nakita niya naman ang kanyang nanay at bunsong kapatid. Nasa bakuran na mga ito ng bahay nila. Tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil may bitbit na naman siyang ulam at mga kasangkapan nila sa bahay. Lalo na dito ang asukal at asin at syempre ang paborito ng lahat na tinapay. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid habang inaabot niya dito ang kanyang mga pasalubong. Nubing, may bisita daw na darating tong dalaga mo. Wika ng kanyang ama sa kanyang ina. Nga pala, Sir Seth. Nanay at tatay din ang tawag ko sa aking lolo at lola. Abay, taga saan yan, anak? Taga dito din ba sa atin? Tanong ng nanay niya. Hindi po na, taga Pasay yun. Sila yung nagtatrabaho sa gusaling ginagawa sa bayan. O ay paano pupunta dito yan? Delikado pa naman yung nangyari dito sa atin itong mga nakarang araw. Nay, ano na ba yung nangyari dito sa atin? Kanina pa ako nagtatanong kay tatay pero tikom naman yung bibig niya. Ayon sa kanyang ina, ay may mga masasamang nilalang ang nananala sa umano at pumapatay ng mga tao. Lalong-lalo na kapag dayo. At ang malala pa sa sinabi ng kanyang mga magulang, hindi tulisan ng mga pumapatay, kundi mga aswang. Napatanong naman itong si Tia kung paano nagkaroon ng aswang sa lugar nila. E napakatahimik nun. Yun na nga, anak Nung nakarang araw lang naman ito. Pero sa mga araw na yun, sunod-sunod yung mga biktima Pagkikwento ng kanyang ina. Anong oras ba pupunta yung bisita mo? Tanong ulit ng kanyang ama. Hindi ko po alam, tay, pero sabi nun kaninang umaga, ngayon daw Oy, sige. Sasamahan ako ng Tiyo Apple mo at Tiyo Imong para sunduin siya. Basta ba sigurado yung lalaki na yun napakasalan ka, ha? Tatay naman, hindi mo pa nga nakita at nakilala yung tao Patawa-tawa na lamang ang kanyang ama na kinakabit ng tagiban ng itak nito sa kanyang bewang. Manong, huwag mong kalimutan yung bote ng langis at latigo na gawa sa makabuhay, ha? Pagpapaalala pa dito ni Lolo Imong. Ay nga pala, Lusing, paabot ako ng latigo at ng langis sa may altar. Wika ni tatay sa nanay. Nang may abot na ay kaagad na lumakad na mga ito. Nakasakay ang mga ito sa kalabaw. Sina Lolo Apple at Imong nakasakay sa karosa. Ang tatay naman ni Tia ang nakasakay sa kalabaw noon. Bago madadaanan ng mga ito ang bahay ni Lolo Apple, ay dinaanan nito ang kanyang kalabaw. Dahil baka hindi sila kakayanin ng kalabaw mamaya na isa lang. Makalipas ang kulang-kulang isang oras, nakarating na mga ito sa tindahan. Saka naman ang paghinto ng jeep, may bumaba na 2 binata. Yung isa, magandang pangangatawan, matangkad na may sinabi din ng itsura nito. Madami itong dala-dalang mga pasalubong. Lumapit ito sa may tindahan at nagtanong. Magandang gabi po. Magtatanong po sana ako kung nasaan po ba dito yung daan papunta sa bahay ni Junior Fausto. Kagad itong narinig nila, kung kaya't nilapitan ito ang lalaki at tinanong kung Waning bang pangalan niya. Opo, ako po si Waning. Ito naman yung kaibigan ko si Johnny. Nagpakilala naman itong si Tio. At pinakilala niya din yung ama nito ni Trining. Sumama kayo sa amin. Wika agad dito ni Lolo. Si Waning naman at ang kasama nito ay halatang kinabahan dahil hindi nila kilala mga ito. Pero wala na sila magawa kundi ang sumama. Baka kasi pag humindi sila ay mapano pa sila lalo. Nakita ng mga ito na malaking basket ang daladala ni Waning. May kasama pang karton na may lamang alak nun. Lumiwanag gumano ang mukha ni Lolo Apple at Tatay Junior pagkakita nun.
Halatang sabik sa inumin. Pero nagtanong pa ito kay Waning. Ano ba yung daladala niyo, iho, at bakit parang napakarami naman yata? Mga pasalubong ko po sa inyo yan. Mga napamili ko sa bayan kanina. Ay, ganun ba? Salamat. O siya'y sumakay na kayo sa karosa at baka maabutan pa tayo ng malalim na gabi sa daan. Mahirap na. Kahit na nagdadalawang isip at kinakabahan, ay sumama pa rin ang magkaibigan sa mga ito. Sakay na kayo sa karosa. Imong, sakay na kayo sa karosa. Sumakay naman si Lolo Imong sa karosa kasamang magkaibigan. At si Lolo naman ang sumakay sa kalabaw nito. Nang makarating na sila sa bukana ng taniman ng tubo, binigyan sila ni Lolo Imong ng salakot. Magsasalita pa sana si Lolo Imong na isuot ng dalawang binata ang salakot para may proteksyon. Nang bigla na lamang silang makarinig ng mga tunog na galing sa kakaibang huni ng ibon. Kagad namang nagkatinginan ng dalawa. Nakita nila si Lolo Imong na hinahawakan ng tabak nun. Maya-maya pa inabot nito kay Waning ang tabak, habang hawak-hawak naman ito ang latigo na gawa sa pinatuyong makabuhay. Hawakan mo yan Kung may makita kang hayop na lumalapit sa atin at sa tingin mo maaabot ng tabak, huwag kang magdalawang isip na tagain. Doon na paghinuha ni Waning kung ano ang nangyayari. Kaya ito na mismo ang nagsabi kay Johnny na manahimik na muna. Panay kalabit kasi nito sa kanya. Pero nang narinig na nito ang sinabi ni Imong, ay kusa na itong tumahimik at hinigpitan ng tali ng suot-suot nitong salakot. Napapangiti na lamang si Waning sa naging aksyon ng kaibigan nito. Dul, wala ka bang maibibigay na armas sa akin dyan? Tanong naman ito. Hindi napigilan ni Waning ang mapatawa sa tanong na yun ni Johnny. Aba, bilis mong makipagdikit pala. Puna nito kay Johnny. Napatawa na rin dito si Imong at Tatay Junior sa narinig nila. Eto Dolo, sabay abot ng ispading dito. Tigbasin mong parang tubo kapag nilapitan ka. Kahit papani gumaan ang kanilang paglalakbay dahil sa biruan nilang yon. Makalipas ang isang oras, malapit na nilang malampasan ang taniman ng tubo, nang may biglang dumaan sa tabi nila na napakalapit kay Lolo Junior. Kung kaya't kaagad nitong hinataw ng latigo na gawa sa pinatuyong makabuhay. Matinis na tinig ang binitawan ng nilalang na yon. Nakaagad na tumakbo sa gitna ng mga tubo. Kasabay noon ay ang may malaking ibon na biglang lumipad ng mataas. Matinis ang tunog na yon. Tunog ng tiktik. Kinabahan ng magkaibigan sa kanilang nasaksihan. Etong si Lolo Imong ay nakasunod sa kanila habang nakasakay sa kalabaw nito. Ang kalabaw naman na sinasakyan nila ay parang may sarili ding isip dahil mabilis din ang mga paghakbang na mga yon na parang nakakaramdam at nagmamadalilin. Nang malampasan nila ang katubuhan, sumalubong naman sa kanila ang dalawang puno ng kawayan na magkaharap. At ang daanan ay tila naging masikip na parang hindi na pwedeng dumaan ng karosa. Aba nga naman, may pabagat pang nalalaman wika ni Lolo Junior. Sabay wisik ng langis na nasa bote na daladala nito. Sabay ang pagwasiwas ng kanyang tabas. Ang tabas ay isang mahabang patalim na ginagamit sa pagtabas ng mga tubo para mailagay nila sa gilingan ng maayos nun. Nang biglang pagwasiwas niya sa kaliwang bahagi, meron siyang tinamaan. Tumalsik pa umano ang napakalansang dugo kay Johnny nun. Mabuti na lang at kaliwa at kanang kamay niya ang may armas. Ang buong akala nila ay isa sa kanilang tatlo na nakasakay sa karosang tinmaan. Pero wala naman dahil
Sa gilid niya yun winasiwas at nasa likuran naman ng tatlo nun. Walang ano-ano ay may narinig silang impit na sigaw sa katubuhan na halatang doon tumakbo ang nilalang. Dali-dali namang pinahiran ng langis ni Lolo Junior ang hawak nitong tabas. Si Johnny naman umano, biglang nasuka sa lansa ng dugo na tumalsik sa katawan niya. Mabuti na lang at nasahod kagad ito sa may ekstrang damit na dala. Bilisan na natin kay Junior nang makarating na tayo agad sa bahay. Si Waning naman noon ay grabe na ang kaba dahil pinipilit lang nitong kumalma. Nasa 20 minutos pang nakaraan bago nila marating ang kabahayan. Doon ay sumigaw na si Lolo Imong ng, "Sindihan niyo yung Petromac at ilagay sa pintuan." At dahil sa magkakamag-anak silang lahat doon, bawat bahay ang nagsindi at nilagay sa may atangan ng bahay. Ang atangan ay ang pinakahuling baitang nagagdan kapag paakit ng bahay nun. Dahilan kung kaya't naging maliwanag ang kapaligiran. Pagdating sa bahay nila Lolo Junior, ay kagad na sinamahan nila Lolo Imong at ng isa pa na si Lolo Onyo at si Johnny sa gilid ng bahay kung saan naroroon ang poso para makapagpaligo ito at makapagpalit ng damit. Si Lolo Junior naman ay tinulungan niya si Waning sa mga daladala nito. Kagad namang bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas doon si Trining na siya namang nagpangiti at nagbalik sa lakas ng nangihinang tuhod ni Waning noon. Niyaya na nito si Waning na umakyat at pumasok na. Kaagad namang umakyat na si Trining at sumunod na si Waning dito. Bitbit ang kanyang mga pasalubong. Ang iba naman ay inabot na sa kanila ni Lolo Junior. Sabay-sabi ng isarado ang pintuan at itrangka ito. Nasa likod na umano sila dadaan pagpasok. "Trining, ikuha mo si Johnny ng damit ko at pantalon ng may maisot siya mamaya ah. Iabot mo na din yung tuwalya sa may kusina." Bilin pa nitong ama niya habang naglalakad paikot ng bahay. Nagmadali si Tia sa utos ng ama niya. Si Waning naman ay umupo sa may sala at hinintay na lamang si Trining at ang iba pa nilang kasamahan. Mula naman sa kusina ay lumabas ang Nanay Luciana na may hawak-hawak pang sandok at naghahanda na ito ng pagkain ng hapunan. Pagkakita naman ni Waning ay kagad naman itong napagtanto na nanay yun ni Trining. Lumapit siya dito at nagmano. Habang binabati ito ng magandang gabi, kasabay ng pagpapakilala dito sa sarili niya. Ngumiti lang naman ang ginang sabay bati din ng magandang gabi. "Ikaw ba si Waning, iho?" "Opo, ako po si Waning." "Mabuti at nakarating kayo ng ligtas. Siya'y maupo ka muna at maghahain lamang ako ng hapunan natin ha." "Tulungan ko na ho kayo. May ginagawa pa naman si Trining eh," sagot ni Waning. Gusto niyang tumulong para makita niya mga kagamitan sa kusina, lalo na mga ginagamit na sangkap sa pagluluto. Napanatag naman ang loob niya nang bumungad sa mga mata niya ang lagayan ng asinon at lagayan ng mga rikado sa pagluluto. Nakita niyang mas marami ang bawang at luya kesa sa ibang sangkap nun. Dahil sa nakita ay naging magaan ang pakiramdam ni Waning sa pamilya ni Trining na hindi sila mga aswang. Maya-maya pa ay pumasok na si Tia. Galing ito sa labas at nagbigay ng mga pinapaabot na damit ni Tatay Junior para kay Johnny. Nakangiti naman si Waning habang tinitingnan ito si Tia at ang tiyahin ko naman ay nahihiya pa kunwari. Pero naging maganda naman ang usapan nila. Etong si Waning, parang may instant gayuma umano sa katawan. Paano ba naman kasi ay gustong-gusto na agad ni Tatay Junior at Nanay Luciana para kay Tia Trining itong lalaki. Hindi lang si Tatay Junior, kundi pati na rin sina Lolo Imong at Lolo Onyot. Sa bagay, ganyan talaga siguro kapag yung pasalubong mo sa mainginom, alak. Kumbaga nakuha kagad ang kiliti. Si Johnny naman, kahit natatakot sa pinagdaan nila ay naging masaya naman ito dahil mabait ang pamilya na napuntahan nila.
Sabay-sabay na silang naghapunan ng gabing yon. Kung sa iba pa yon ay dapat ang manliligaw ay nasa labas ng bahay ng haharana, pero ang manliligaw ni Tia Trining ay kakaiba. Nasa loob ng bahay at kasalo pa nilang kumain. Pagkatapos ng masayang hapunan ay nagtipon-tipon na sila sa may sala. Kinausap ni Tatay Junior si Waning kung desidido ba ito kay Tia. Sabi pa nito, hindi madali ang manirahan sa lugar na yon. Kailangan mong maging matapang. Hindi dahil ang mga tao doon ay bayolente, kundi sa kadahilan ng may aswang na nambibiktima sa lugar. Yung napagdaanan natin kanina, hindi pa nagtatapos doon. Wika ng ama ni Trining. Sigurado ako na mamaya, babalik yung mga yon. Magigante. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yung itatagal na mga yan. Wika pa ni Lolo Junior. Tahimik si Johnny. Halatang takot na takot ito. Ayos lang yan, pre. Lalayo din naman yung mga yun kapag mapuruhan natin kahit dalawa man lang sa kanila eh. Wika ni Lolo Onyot. Napatingin naman si Tia Trining kay Lolo Onyot sabay tawa. Aba si Tiyo, ani mo'y matagal na kayong magkakilala ni Johnny ah. Paanong hindi maging malapit eh, ikaw ba naman? Baka saksi sa nangyari kanina. Eh, hindi ka ba mapapalapit? Patanong na wika ni Lolo Onyot. Bakit Tiyo? Anong nangyari at bakit nga pala duguan si Johnny kanina? Dito na ikinuwento sa kanila kung ano talagang nangyari habang papunta sila doon sa bahay ni Tatining. Isang linggo nang nananalasa yung hayop na yun dito eh. Maghintay na lang tayo mamaya kung pupunta ba yun dito. Kung hindi man, ako na mismong pupunta sa bahay ng mga hayop na yon. Wika ni Tatay Junior. Ay pero bago makalimutan ng lahat. Ano Waning? Ano ba yung totoong pakay mo sa anak ko? Muling tanong ni Tatay Junior. Seryoso po ako kay Trining. Kung mamarapatin niyo po, gusto kong patunayan sa kanya. At sa inyo na rin po. Gusto ko po yung anak niyo. Tahimik si Tia Trining habang kinikilig ng mga oras na yon. Pati na rin si Nanay Luciana ay hindi mapigilan ng pagngiti sa tinugon ng binata. Kahit ganito yung kahirap yung papunta sa amin? Kahit may mga hayop na aswang pa sa daan? Muling tanong ni Tatay Junior. Kahit sa amin din naman po, madami din eh. Dito ko lang talaga naranasan yung mabagat. At sa ginawa nyo, kasama nila Mang Unyot at Mang Imong, sinundo nyo kami. Doon pa lang alam ko nang hindi ako nagkamali ng babaeng pinili ko. Saan naman Trining? May pag-asa ako sa'yo. Tanong ni Waning kay Trining nun. Nabaling naman ang tingin ng lahat kay Tia. Pakiramdam ni Tia noon ay nasa sangkalan siya. Ramdam niyang may gusto siya kay Waning. Pero masyado pang maaga para sumagot agad ito ng oo sa lalaki. Waning, hindi ko sinasabi na wala kang pag-asa sa akin ha. Pero hindi ba masyadong maaga para sagutin ko yung tanong mo? Maghihintay naman ako kung kailan ka magiging handa, Trining eh. Mukha yatang nakalimutan yung dalawa na nandito kami at nakikinig ano? Pagbabasag naman ni Lolo Unyot sa usapan ng dalawa. Ikaw talaga Unyot, halika nga kayo at doon na tayo sa lamesa nang mabuksan na yung alak na dala ng dalawa. Johnny halika at ikaw nang tumagay. Wika pa ni Tatay Junior kay Johnny na siya namang kumamot sa ulo habang nanunuksong tinitingnan ng dalawa habang maluwag na nakangiti sa mga ito. Si Tia Trining naman noon ay nakayuko lamang at nahihiya pa yata. Si Nanay Luciana naman ay niyaya na ang mga kapatid ni Tia sa kwarto para matulog na mga ito. Trining, sa silid ka na muna namin matutulog mamaya ha. Sina Johnny at Waning na munang patulugin mo dun sa silid mo. Bilin pa nito sa anak niya. Kinabukasan ay maaga pang nagising si Tia. Nakasanayan na nitong umaga pa lamang ay naglalaban na sa may poso sa gilid ng bahay nila. Nang may matanaw siyang tao na medyo malayo-layo ang agwat sa bahay nila noon. At nakatingin ito sa
kanya ng diretso. Dahil sa pagtataka niya ay tinawag niya si Tatay Junior. Pero tila ba napakatalas ng pandinig ng tao na yon. Saglit nitong tinapunan ng tingin si Tia at kaagad nang umalis. Kung kaya't hindi na ito naabutan pa ng kanyang ama. Hindi naman maipaliwanag ni Tia ang kaba at takot na bumalot sa katawan niya, na para bang nakita na niya ang nilalang na yon pero hindi niya matandaan kung saan. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Waning at sinabi nitong gusto niyang tumulong pero sinabi naman ni Tia na patapos na rin siya. Niyaya naman ni Tatay Junior si Waning na magkape. Habang nagkakape ay pinahalalahanan nito na mag-ingat. Gawa ng may nakita ngang tao si Tia sa labas ng bakuran. Para bang nagmamasid yon. Hindi ko man nakita kaagad pero pansin ko yung mabilis na paglalakad palayo eh. Sa forma ng katawan, lalaki yon. Narinig naman ito ni Johnny at ang sabi nito, "Matangkad po ba? May suot na pulang sombrero at may kakisigan yung katawan?" Napatingin si Tatay Junior at Waning dito. "Paano mo nalaman?" Tanong naman nun. "Ilang beses ko na ho kasing nakita yung tao na yon. Tuwing nasa bubong ako ng ginagawa naming gusali at pumupunta si Waning sa panaderya, bigla-bigla ako nang nakikita yung lalaki. Madalas yung nakatitig kay Waning na bumubuka-buka yung bunganga eh. Napapansin ko rin yung klase ng tingin nito kay Trining. Parang may pagnanasa," sabi ni Johnny. Napakunot ng noo si Waning dahil doon. "Mukhang kailangan ko na pong umuwi sa amin ha," wika ni Waning. Nataon naman na pumasok na si Trining sa kusina. "Trining, uwi na muna ako sa amin ha. Tay Junior, Luciana, kailangan ko munang ikonsulta to sa tatay ko." "Bakit Waning? Manggagamot ba yung tatay mo?" "Babaylan po si tatay, Tay Junior. Alam ko din sa mga panahon na ito, nararamdaman na niya kung ano mangyayari dito." Sabay pakita nito ng habak niyang kahapon pa ng hapon, mainit sa katawan niya. At alam niyang konektado ang habak na yon sa habak ng kanyang ama. Sinabihan na lamang sila na Trining na mag-iingat sa may daan gawa ng hindi makakasabay ito dahil bukas pa ng umaga ito babalik sa panaderya. "Waning, kung payag yung tatay mo, pwede mo ba siyang madala dito?" wika ni Tatay Junior. "Baka makatulong siya sa amin sa hinaharap naming salot ng mga aswang na nananalasa dito eh." "Sige ho, sasabihan ko po siya." "O siya, talina muna kayo't mag-almusal na muna bago kayo bumayahe." Pag-aya naman ni Nanay Luciana noon. Kaagad naman silang nagsiupo sa mahabang lamesa. Sabay-sabay na kumain ng almusal. Pagkatapos kumain ay kaagad namang inihanda ni tatay ang kalabaw na may karosa para ihatid ang dalawa. Tinawag na rin ito sina Lolo Onyot at Lolo Imong. Mas mainam na may kasama siyang magatid sa dalawa. Napakadelikado sa dinadaanan nila dahil parang walang pinipiling oras sa mga nilalang. Mapaumaga man ng gabi ay umaaligid ang mga ito na kapag may pagkakataon ay manglalapa ng mga tao. Mabilis silang naglakbay para madali silang nakakarating sa may sakayan. Sakto namang may napadaang jeep nun pagdating nila ng crossing. Nagpasalamat ang dalawa kina Tatay Junior, Lolo Imong at Lolo Onyot sa paghatid sa kanila. "Hihintayin ko yung pagbabalik nyo. Kasama yung mga magulang mo, Juanito ha. Hindi ko na muna pababalikin si Trining sa trabaho niya. At nag-aalala ako sa mga sinabi nitong kaibigan mong si Johnny." "Sige po, babalik kami bukas ng umaga kasama yung aking ama." "Abangan namin kayo dito bukas." Sumakay ang dalawa sa jeep. Pagkakita nilang maayos ng nakaupo ang dalawa, kaagad naman na silang umalis noon. Pero bago pa man sila tuluyang tumalikod, ay may nakita na naman sila na lalaki na
katulad ng nakita nila kaninang umaga. Kung kaya't muli na namang nabagabag si Tatay Junior noon. Tinitigan niya ito at sa kauna-unahang pagkakataon ay tiningnan siya ng lalaki ng diretsyo. Laking gulat nito nang makilala niyang mukha nun. Ito ay ang panganay na anak na lalaki ng dati niyang kaibigan. Dating kaibigan dahil nagalit ito sa kanya nang minsang nasaksihan ang ginawang krimen ng kanyang kaibigan. Pinatay nito ang sarili niyang kapatid dahil lamang sa agawan nila sa lupa noon. Nagtanim ito ng sama ng loob sa kanya. Lumipat ito ng sityo na may mahigit 2 oras na lakarin mula sa kanilang sityo. Noon pa man, ay may kuno-kuno ng may lahing aswang ang nanay ng kaibigan ni Tatay Junior. Posible kayang ang kaibigan niyang sumalo at ngayon naman ay ipinasa nito sa anak niya. Ang huling balita niya kasi sa kaibigan ay nakatakas ito sa kulungan at hindi na ito muling nahuli. Kinabahan siya na baka binabalikan siya sa pagkalulu niya dito. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Junior. Sabay yaya kay Lolo Onyot at Lolo Imong na magsimula na silang umalis pa uwi. Nakaalis naman ang jeep na sinasakyan ni Waning at Johnny noon. Manong, bakit kaya yung mga nilalang na yan masyadong mainit ang mga mata nila sa 2 binata, no? Tanong ni Lolo Imong kay Tatay Junior. Meron na akong hinala pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo hanggat hindi pa nakukumpirma. Sige, ipagpasa Diyos na lamang natin lahat. Tahimik na umuwi ang 3 sakay ng kanilang kalabaw. At dahil sa maaga pa naman ay tiwasay naman silang nakauwi noon. Kinagabihan, may huni at hindi kanais-nais na tunog lang ang mga naririnig nila sa paligid. Kumbaga, binulabog lamang sila ng mga yon. Sumunod na araw, maaga pa silang umalis kasamang muli ni Tatay Junior sila Lolo Onyot at Lolo Imong. Sakay ng 2 kalabaw na may karosa. Maaga din namang lumisan sila Juanito sa kanilang lugar kasama ang kanyang mga magulang. Hindi na sumama si Johnny ng mga oras na to at nadala ito sa kanyang naranasan. Naiintindihan naman ito ni Waning, kaya't hinayaan na lamang niya ang kaibigan. Mahigit kalahating oras ang hinintay nila Tatay Junior bago dumating ang jeep na sinasakyan nila. Kasama ni Juanito ang kanyang mga magulang na may daladalang mga bayong na may laman na iba't ibang gulay at isang bag na may laman na kanilang gamit noon. Ipinakilala ni Waning ang kanyang mga magulang kay Tatay Junior at sa 2 nitong kapatid. Nakangiti namang nakipagkamay ang mga ito sa magiging balai nila. Pero pagkalapat pa lamang umano ng palad ni Tatay Junior sa palad ng ama ni Juanito, nawala umano ang ngiti nun. Napalitan ng pag-aalala. Humiling ito habang nagsabi na, "Halina kayo at kailangan na nating marating ng mas maaga sa inyo. Kagabi pa ata kayo ginagambala ng mga nilalang, no?" Namangha naman si Tatay Junior dahil hindi niya inakala yon na malalaman ng mga ito ang kanilang napagdaanan kagabi. "Mukhang matagal nang may galit sa iyong nilalang. Pare, ano ba, balae?" Hindi malamang itawag ng ama ni Waning kay Tatay Junior noon. "Balae na pare," sabat ni Tatay Junior. "Total, dun naman na pupunta yung mga bata niya na yan eh." Nakangiti naman habang nakikinig si Waning. Hindi niya akalain na ganun lamang kabilis ang kanyang panliligaw sa dalaga. "Nako, Waning, nakachamba ka lang at nagustuhan ka ng kuya namin. Pati kami na rin. Di mo lang alam kung ilang manliligaw nang hindi pinalad kay Trising eh. Kasama na dun yung anak ng kaibigan ni kuya. Minsan nang nanligaw yun sa pamangkin ko pero umayaw yung pamangkin namin," wika ni Onyot. Doon naalala ni Tatay Junior na kaya pala pamilyar sa kanyang lalaki. Doon niya lang naalala na pumunta nga pala ito sa kanila
May 1 taon na ang nakaraan. Tumahimik muna tayo at hindi magandang pakiramdam ko sa paligid, sabi ng tatay ni Waning. Nang marating na nilang tubuhan. Nako, mukhang marami ang nakaranas ng hindi maganda sa tubuhan na to sabi ng matanda nun. Binilisan na nilang pagpapalakad sa kalabaw. At dahil sa mataas pang araw, kaya't nakarating sila ng walang anumang aberya sa bahay nila Tatay Junior. Maayos at masaya naman ay dinaos na mag-anak ang araw na yon, kasama mga magulang ni Juanito. Kinahapunan, nag-ikot na ang ama ni Juanito ng 7 beses sa bahay nila Tatay Junior. Pagkatapos noon ay hindi na ito pinayagan pang may lumabas na kahit isa sa mag-anak sa loob ng bahay. Hindi umano magiging maganda ang takbo ng gabing yon para sa kanila. Maging mapagmatsyag kayo ngayong gabi Alam kong hindi lang dalawa yung makakarap. Juanito anak, ikaw at ang nanay mo bahala dito sa loob ng bahay Kami naman ang haharap sa baba. Mas mainam na maliwanag pa lang mag-isip na tayo ng paraan para pagdating ng gabi, alam na natin kung ano-ano ang ating gagawin. Nagsiga ang manggagamot sa 4 na sulok ng bakuran, gamit ang bunot ng niyog na may insenso at kamangyan. Nilagay niya rin ito sa lata at nilagay sa ilalim ng papag sa may silong. Makakatulong niya ito sa pagtaboy ng masamang nilalang. Lumipas pang ilang oras at sabay-sabay na silang naghapunan nun. Pagkatapos ng hapunan, nagsilabas na ang kalalakihan sa bahay para magbantay sa labas. Nang mga oras na yun ay si Trining naman ay sinamahan ni Waning sa kusina para mag-init ng tubig. Magtitimpla sila ng kape para sa mga nagbabantay sa labas nun. 2 oras pang nakalipas. Malakas na hangin ang mampas sa puno ng niyog na nasa bakuran lamang ng kanilang bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Puno naman ng mangga. Sabay ng mahinang tunog ng ibon na animoy uwak. Maya-maya pa ay isang malakas na hangin naman papunta sa may dulo ng taniman ng tubo. Aba naman balae, karibal pala to ng anak ko Yun ang una mong bisita ngayon wika ng tatay ni Waning kay Tatay Junior. Tahimik lamang na nakatanaw si Tatay Junior sa direksyon na tinitingnan ng kanyang balae. Maya-maya pa, may tao na sumulpot sa pintuan ng kanilang bakod. Laking gulat ni Tatay Junior nang makitang ang dati niyang kaibigan yon. Pre, akala ko ba mga anak natin na magkakatuluyan? Wika nito kay Tatay Junior. Mukha yatang namimihasa ka na sa pang-aabuso sa pamilya ko, pre Wika pa nito. Pre, alam mo naman na ginawa ko lang kung ano yung tama at kung anong dapat, diba? At wala akong matandaan na may kasunduan tayo pagdating sa 2 bata. Malayong anak kong pumili sa kung sino man ang gugustuhin niya. Ganon din yung anak mo. Paano ba yan, pre? Anak mo ang natipuan ng anak ko. Yan naman ang hindi ko hawak, pre. May ibang gusto si Trining. At hindi ko hawak yung desisyon niya. Ngumisi ng abot tengang lalaki sabay sabi na daanin na lamang sa dahas kung ganon. Total pre, matagal na rin kitang gustong balikan sa ginawa mo sa akin. Isusunod kita sa pamilya ng walang kwenta kong kapatid. Susugod sana ito paloob ng bakod nang bigla na lamang itong tumilapon palayo. Laking gulat na lamang ni Tatay Junior nang makita niyang nakatayo ang tatay ni Waning sa tabi niya. Tapang mo naman, iho. Alam mo naman na kahit humawak ka lang sa bakod ng bahay na to, iraramdamin mo. Umangil ang nilalang habang nagsasabi ng, Sino ka? Bakit hindi kita nakikita? Hindi mo ako nakikita. Abay, nandito lang ako sa harap mo Bumangon ka dyan at lumapit ka dito. Sagot ng albularyo.
Maya-maya pa ay may isa pa na biglang lumagapak mula sa taas ng niyog. Animoy isa itong bunga na bigla na lamang nahulog. Ayun! Sumunod na rin sa pagbagsak ang anak mo. Paano ba yan? Wika ng albularyo. Mas lalong umangil lang nilalang. Ngumisi na lamang ito habang nagsasabi ng, "Huwag kayong pakampante. Baka maya-maya lang. Hindi niya nakakayanin na mangyari." Wika nito habang nakangisi. Pero ilang saglit lang, biglang nagkagulo sa silong at nakita nila si Waning na may kinakalaban dito. Maya-maya pa isang aso ang hila-hila nito palabas ng silong na yon. Mahaba ang huling mga paa nito, pero ang sa harap ay maikli lang. Animoy aso na may hawig sa anyo ng kangaroo. Pero ang balat nito ay sobrang itim. Hindi pa nila ito nakita kung hindi pa tumama sa ginawa nilang siganon. Inihagis ito ni Waning sa labas ng bakod na wasak na ang puwak nito. Ganun na lang ang pag-angil muli ng nilalang. Nang bumalik si Waning sa ilalim ng silong at may hinila na isa pang nilalang. Laking gulat na lamang nito nang paglabas niya ng silong ay nagpalit ang anyo nito sa isang lalaki na kasing edad niya lang. Pero tila ba wala lang na hinawakan ito ni Waning at hinihagis na muli sa labas ng bakod nun. Alam kong minamanmanan ako ng anak mo sa trabaho. Ilang beses niya rin pinagtangkaan ng babaeng mahal ko. Binalaan ko na siya noon pa, pero hindi yun nakinig. Hindi ko nakasalanan ngayon ang nangyari sa kanya. Iniligtas ko lang si Trining at ang pamilya niya sa karahasan yung mag-ama. Wika dito ni Waning nun. Nung nakaraang gabi pa kita balak bigyan ng leksyon. Pero hindi ako sigurado sa lakas yung mag-ama. Pero dahil nandito na yung maestro ko, si tatay, alam kong hindi na malalagay sa peligro yung buhay ko. At yung buhay ng mga tao dito. Malakas ng loob kong karapin kayong mag-ama. Sa galit ng nilalang ay hindi na nito nagsalita pa. Sinugod nito si Waning. Pero bigla na lamang itong tumilapon. Nang muli itong humawak sa pintuan ng bakod. Junior! Pre! Talaga bang kailangan pa nating umabot sa patayan? Hindi ko pa nakalimutan kung paano mo akong tinarantado 2 dekada nang nakaraan. Sabi ng lalaki. Pre, kaibigan kita. Pero kung pamilya mo nagawa mong patayin sa pansariling dahilan mo, paano pa ako at ang pamilya ko? Wala akong ginawa sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo, alam mo yan. Ginawa ko lang kung ano ang tama at kung ano ang dapat. Pero naging mapagpanggap ka. Akala ko'y mabuting tao ka. Nagkamali ako. At lalo mo lang pinatunayan na tama ang ginawa ko. Biglang nagpalit anyo ang lalaking yon. Dahilan kung ba't nakayanan nitong pasukin ang bakod. Pero ang ama ni Waning ang humarap sa nilalang. Dali-dali nitong hinampas ang latigong gawa sa buntot ng pagi. Nakailag ang nilalang kung kaya't daplis lamang ang tama. Kagad itong sumugod sa manggagamot. Pero agad-agad din naman itong sinugod ni Tatay Junior. Habang winawasiwas ang kanyang patalim. Natamaan niya ito sa balikat. Nang walang ano-ano ay biglang may bumulusok naman pababa. Nahagip nito ang buhok ni Tatay Junior pero dali-dali itong hinampas ni Waning ng latigo na gawa sa makabuhay. Nagmadaling lumipad ang nilalang na yun palayo. Habang kinakalaban ni Tatay Junior at ng albularyo ang aswang, muli ay sinugod ng lumilipad na nilalang na ito si Tatay Junior. Sinabayan naman ito ng pagsugod ng isa pa. Pero gamit ang tabak na hawak nito, mabilis niya yung iwinasiwas habang sinasalubong ang nilalang. Yun nga lang, hindi na natuloy ang pagsugod ng nilalang dahil bigla itong nanghina at natumba. Hindi na nito kinaya ang mga orasyon na binabato ng manggagamot.
Muli namang bumulusok ang isang malapaniking nilalang at muli ay mabilis na iwinasiwas ni Tatay Junior ang hawak niya sa itaas ng kanyang ulo. Natamaan nito ang nilalang, kung kaya't kahit siya man ay tinamaan ng dugo ng nilalang na yon. Samantalang sa loob naman ng kanilang tahanan ay inaasinta naman ni Juanito ang nilalang sa may silong. Dumaan si Juanito sa kusina ng bahay para mapasok ang nilalang sa silong. Naganyo itong aso na tila ba may tinitingala sa papag na sahig. Hawak naman ni Trining ang lagayan ng mainit na tubig. Tinansya niyang nakaabang na si Juanito sa silong bago binuhusan ng mainit na tubig ang nilalang na yon. Tinamaan yun sa likod kung kaya't nagkukumahog itong lumabas ng silong. Pero nakaabang si Juanito sa pintuan. Initak niya ang nilalang gamit ang tabas na binahiran niya ng katas na makabuhay. Tinamaan itong nilalang sa tagiliran. Naghuhumiyaw ito habang tumatakbo palayo nun. Mabilis itong pumasok sa butas ng bakod at nang muli itong humiyaw, isang malakas na boses ng lalaki ang kanilang narinig. Narinig din yon ng nilalang na kasalukuyang kinakalaban nila Tatay Junior at ng manggagamot. Pero hindi na rin ito kinakaya ang mga natamong sugat. Punong-puno na ng dugo ang katawan. Sa sari-saring sugat na tinamo ng nilalang ay hindi na nito nakayanan pang tumayo. Ang kasamahan nitong lumilipad ay hindi na rin nakabalik pa. Nagtamo naman si Tatay Junior na mga galos at sugat na hindi naman gaanong malalim nun. Ganon din ang manggagamot. May konting galos din ito sa braso at balikat. Magwawakas na ang karanasan na idinulot nyo sa lugar na to. Magbabalik na din sa tahimik ang baryo na minsan yung kinulong sa takot. Wika ni Tatay Junior habang tinitingnan ng nakahandusay na nilalang kasabay ng pagkawala ng hininga ng nilalang na yon ay ang pagtilahok ng manok. Pahiwatig na sumapit na ang 3:00 ng umaga. Pinagtulungan nilang dalhin ang nilalang sa malapit na sapa. Doon iniwan. Hayaan natin siyang makasama ang kanyang pamilya kahit sa huling pagkakataon. Wika na manggagamot. Pwede nating balikan kinabukasan para kumpirmahin kung babalikan nga nila. Kinabukasan ay binalikan nilang lugar. Pero wala na silang nakitang ni konting bakas ng nilalang na animoy wala man lang may itinapon na katawan ng nilalang doon. Dahil doon ay nagkasundo ang magbalain na sumama na sila sa pagbalik ng mga ito sa kanilang lugar sa Pasay. Hindi man ito kalayuan sa lugar kung saan sila nakatira pero magiging ligtas naman sila dahil magkatabi na ang kanilang tahanan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naikasal na sina Waning at Trining. Kasalukuyan nang nakatira sa Kamaynilaan. Naisipan na nilang manirahan sa Maynila nang nagkaroon na ng trabaho ang kanilang mga kapatid sa Manila noon at namatay ang kanilang mga magulang. Sa ngayon, may mga apo na sina Tia Trining at Tio Waning. Wala na rin silang balita sa lugar na kanilang iniwan.